Natuto naman po ako, sir. Eh, natuto ka, ba't ngayon inulit mo? Counterflow. Driving in an area that is prohibited for driving. Wala ho kayong konsiderasyon. Wala akong konsiderasyon. Oo. Hi everyone! Karaniwan sa ating mga kababayan ay hindi nagsusuot ng helmet, nakatsinelas at minsan ay nakasando lang. At kapag sinita mo po sila, ay sila pa itong may ganang magalit. Sa video na ito ay panoorin natin ang pagsasaayos ni Sir Gabriel Go at MMDA sa mga kalat na inilagay lang sa bangketa. At panoorin natin ang matalinong pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go sa mga kababayan nating naka-illegal parking. Panoorin natin ang video na ito. So, good morning. So, nandito po tayo sa kahabaan ng Kalayaan Avenue, Makati, going to Taguig. This is actually a complaint area, no? So, yung mapupuntahan po natin, complaint area rin. In addition to that, Kalayaan Avenue is actually a mabuhay and also a major road here po sa Makati towards C5. Merong signage na iniwan lang sa kalsada kaya tinanggal ito. Naku, dapat kasi wala dyan eh. Nakimutan lang, sir. Sensya Parkour na. na, sir. Kaya mo na. Pagawa na lang kayo ng bagong signage na hindi nakaharang sa bangketa, ha? Nagtayo naman ng tindahan ng buko sa mismong kalsada. Papasok nyo nga ito. Tulak nyo dun. Palipat. Hello po. Ginawa naman parte ng tindahan na may refrigerator ang mismong bangketa kaya wala nang madaanan ng mga tao. Yung ref nyo po, may laman po ba yan? Pakipasok nyo rin po. Kasi kung di, tatanggalin po namin yan. Vic, yung nagbubuko, pakipalisin mo yung nagbubuko. Tanggalin nyo na yan, yung ref. Pasok natin yung ref sa loob. Wala na matahanan eh. Kinakot yun eh. Ang binata naman na ito ay walang helmet at nakatsinelas. Boss, Babalik pa tayo ng sir. kuya, wait lang. Wala kang helmet. Ay, patay. Ha? Nasa loob ang private road po ba? Opo. Opo, kasi paano yung sa loob ng barangay po ito eh. Pero, yan. Si Kap magpapaliwanag sa inyo. Hindi po, dahil sa chief lang po. Ay, chief, yun. Dahil barangay road, ibig sabihin, pampublikong kalsada. May sinusunod dapat na batas. May lisensya ka bang dala? Opo, meron. Sige, peram na lang ng lisensya mo. Magkano po? Titikita niyo po ako, sir. Aba, syempre. Peram muna ng lisensya. Anong huli mo? Ano po, helmet din. Nahuli ka na ng no helmet. Nutshell po kasi yun. Nahuli ka na ng wrong helmet. Ang ginawa mo naman ngayon, no helmet. Pero pa muna ng lisensya, ha? Kasi pag hindi ka nagbigay, ilalagay ko failure to present license. Nagdadahilan naman ang binata at sinabing may ordinansa. Pero kahit kailan ay walang ordinansa na pwedeng walang helmet. Pwede mo naman po ako tikita. Dapat natuto ka na. Natuto naman po ako, sir. Natuto ka, ba't ngayon inulit mo? Yun nga po, may ordinansa po ganito. Anong ordinansa? Hindi po pinalipat po kasi pinapalipat po. Ang problema po, hindi niya nilipat. May angkas siya. Galing sa dun. So hindi ko alam kung saan siya umikot. May dinaanan o kung ano man. Ang lipat, tulak. Diba? Kanya na lang po. Hindi po, ang yung one-sided pa. Hindi. Iba yun. Ibang usapan yung parking ordinance sa helmet. Ano po kami parking Sana tinulak mo na lang. Saan ka LTO kumuha? sa Makati. Okay. So nakapag-exam ka. In short, alam mo dapat. Ito naman pong tindahan ay delikado ang tolda na nakausli sa kalsada kaya tinanggal ito. Labas nyo na yung mga sasakyan. Bon, palabasin nyo na. Yung tropa, ikot na ulit kayo. Ito naman pong rider ay pasalubong ang linya na delikado dahil pwede siyang mabangga. Boss, counterflow na po kayo. Wala pa po kayong helmet. Driving on an area that is prohibited. Ang sidewalk po. Oo nga, dapat doon. Kalsada.
Saka wala kayong helmet pareho. Eh, ito po, highway to eh. Kailan po ng lisensya na lang. Saka counterflow ka, galing ka doon, kitang-kita kita eh. Kayo naman, gusto nyo shortcut. Hindi nyo isipin pag kayo nahagip ng truck. Saka tsinelas pa. Ako po. Dito ay ipinakita ng lalaki ang isang ID at retired na pala siya. Pero hindi yan uubra ay Sir Gabriel Go dahil ang batas ang sinusunod ni Sir Gabriel Go. Ha? Nonetheless, hindi to kailangan ko. Sir, hindi po kayo retired po. Ito na, may lisensya na. Ang dami niyong violation. Counterflow. Driving in an area that is prohibited for driving. No motorcycle helmet. Inappropriate dress code. Kahit na. Nasanay kasi tayo sa dyan lang eh. Dapat nga yan, di ba? Mas snappy ka. Kasi galing kang serbisyo. Di ba? Pagkakuha mo ng ticket, balik ka, kuya. Ha? Pwede naman. Park mo na lang yung motor mo kung saan mo may paparada. Pero kung papasok ka dito, ikot nyo po. Sige, ikot nyo na doon. Ang lotohan naman na ito ay sinakop ng bangketa at nakausli pa ang kanilang tolda. Hugutin nyo na. Alalay lang. Sige, kunin nyo na po. Tanggalin nyo rin yung lamesa. Yung iba dito. Natuwa naman si Sir Gabriel Go dahil nakakita siya ng isang maayos na car wash ng mga motor. Car wash ng mga motor, hindi sa kalsada. Dapat dyan, ayan meron siyang slot. Ikaw ba may-ari, kuya? Ikaw yung nagka-car wash. O, di ba? Ganda, oh. So, ito yung magandang example pag may car wash, mayroong sariling lugar. So, hindi siya nakakaalang dito sa kalsada. Ginawa namang kainan ng seaside na ito kung saan ay may tambak ng upuan at lamesa. Alisin nyo na lang po yung mga gamit, kaldero, lahat po. Mama, hindi po. Huwag nyo na po kukunin, ha? Tawagin mga iba. I-kumpul nyo na lang, tapos yung truck. Buhat-buhat na lang. Tawagin iba. Tirahanin natin. Drainage pa pala yan. Sige, bigyan. Kuya, ang kulit mo rin talaga. Sinabi na huwag mo hawakan eh. Bawal yung ginagawa mo yun. Bawal lang hawakan. Bawal po kasi yan. Ayan po si Kapitan, no? Sa dito. May isang kalsada naman na puro may parking ticket ang mga sasakyan. Pero kalsada ito at hindi parkingan ng inyong mga sasakyan. Paano magkaka-parking ticket yan?
Nakakapagtaka po. Hindi, ito po nakakapagtaka. Very obvious. Nilagyan po ng parking ticket. Walang arrival time, lahat wala. Tapos dito, biglang meron kayong quarterly overnight parking. So double. Parang, ewan ko po. Pero dapat wala pong parking dito. Walang arrival, wala pong arrival time. Ano oras po dumating? Wala. Ko na lang po, baka Huwag mo nang gagalawin. Pili ka, papakumpis ka ko, papato ko to. Para malaman natin ang katotohanan. Okay ako. Lahat to may ticket? Apo, salamat. Ay, ito. Dagat po ito may bigit. Ang sasakyan naman ng mag-asawang ito ay nato dahil ilang beses na silang pinagsabihan. Kahit na. Ibig sabihin, pagdating ng gabi, nandito po sa kalsada yan. Yun nga po, kasi nandiyan kayo sa kalsada. Mamayang hapon, nasa kalsada na kayo ulit eh. Hindi, pinutulog. Ilang beses na po kayo napagsabihan eh. Hindi, ngayon lang po. Kunin nyo na lang sa opisina. Sa opisina. Sa Marikina, Tumana. Wala po tayo magagawa, nasa kalsada kayo eh. Ang lagpas sa guhit naman ng kalsada ay inakalang pagmamayari ng ating kababayan. Palinis nyo to. Ha? Hindi naman guhit yan ng property. Ibig sabihin po niyan, guhit ng easement ng kalsada. O, so patanggal po yan. Yan po dapat wala yan. Pwede na po ba natin tanggalin? Matutulungan namin kayo na ibuhat. Kahit i-atras nyo lang. Opo. I-atras nyo. Tanggalin mo na ito, yung mga nakaharang. Yung mga iba baka kalat na lang. Pasok na lang, oh. Ilalagay na namin sa truck para mabawasan kayo. Ginawa naman parkingan ng sasakyan na ito ang kalsada na nakasagabal sa motorista. Ginawa namang terminal itong gitna ng kalsada nitong mga tricycle na ito. Delikado po yan dahil nasa overtaking lane po kayo nakapwesto. Di ba sinabihan ko na kayo hindi ganun kahaba? Di ba sinabihan ko na kayo dati na hindi dapat ganun kahaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanggang dun. Ang dami nyo. Example, sir. Nabasa lang po kasi ni student. Tara. Kabila. Nakatambak naman itong mga pagawaan ng lamesa at wala ng daanan sa bangketa. Tao po. Knock. Sobra-sobra na po kayo. Tatanggalin po namin itong mga to. Pasok na lang po namin. Pasok nyo na po yun. Pasok na lang po namin. Tanggalin nyo na to. Si Ate Maganda naman ang pinakaunang nahatak at gusto sana niyang ticket na lang yung kanyang sasakyan. Kusog pa ako kasi yung ano ko, pastor po kasi ako. Nagdinisita lang ako pinag-pray. Opo. Pasensya na po ha. Wala na po ako maibababa kasi kanina pa po kami dito. No, pwede naman po makikusap naman po ako. Hindi na po pwede. Pasensya na. Hindi lang po talaga ako. Bukas yan. Pasensya na po ha. Sir, sige na po. Ano yung dumudulas na sinasabi? Kasi kay ma'am, pinakauna ng atak natin sa walo. Ah, kayo, ikaw pala yung una. Pinakauna, nawala na. Wala na rin dito eh. Wala na po yung sasakyan dito. Ang matindi po ay itong si Kuya kung saan ay nakapark sa no parking sign at siya pa itong tila mataas ang boses. Ay, laki-laki nakalagay oh. No parking. Makikiusap po ako, sinundo ko yung mga apo ko. Yung bunsong kapatid nila, nagnanay niya, nag-aantay. May sakit na po din, desisyon yung apo ko maliit. So, kahit naman ako patikit na lang po ng illegal parking. Hindi ko naman kasi problema- may sakit din ako sa puso. Opo, ang problema po, pag pinagbigyan po namin kayo, Alam ko naman kailangan yun, natin sir, pagbigyan yung iba. kung lagi ko Hindi po ako yun. naiintindihan. Hindi po ako yun, sir. Hindi po ako si Bong. Yes, yan na pala, Bong. Pasensya na po, sama na lang po kayo. Ha? Sir,
natowing, umalis na nga ako sa parking. Minsan yun ako natowing doon, sir eh. Sa Tagupan po eh. Kaya nakikita ko, sir, magastos naman yun. Wala na ako Sir, kapasidad. ito na lang ah. Bago tayo pumunta dyan sa usapang kapasidad, may lisensya ka. Meron po. Oh. Kung may lisensya ka, sir, ano po ba tawag dyan? Sir, kasi may mga nakaparada po kanina Kaya dito. nga, huwag niyo pong susundan pag mali. Hindi nga po eh, sir eh. Nakita niyo man yung mga lilit pa ng apo ko. Ako po bilang lolo, nakikisama po ako sa magulang po. Grab driver ka rin. Opo, sir. The more, di ba, dapat mas sensitibo tayo sa mga batas. Nagsakripisyo po ako ng yung pag-ticket po ng 7,500 po doon. Sir, di po sakripisyo yun. Hindi po. Illegal parking po yun. Kaya naman nakikita, okay naman ako pag-ticket na ng illegal parking. Ilang oras na yan? Sir, kadarating ko lang po eh. Mahigit 5 minutes Oh, na sir. eh. Hindi po sir, karalabas lang ko yung mga apo ko. eh. Hindi po kayo. Mahigit 5 minutes na po kami naghihintay dito. Sir, hindi ko naman ako alam ko lang sir eh. Lalabas kagad ako eh. Hindi naman ako, kaya hindi ko naman, hindi ko. Sir, Pasensya na po very kayo. attentive po ako makiusap po ng ano. Sir, kung Bihira attentive po kayo, ayan na po yung sir, signage, ha? Kasi nga po yung mga apo ko palabas na po eh. Sir, I mean, kita niyo naman kalilito ng apo ko. oh. Pasensya na po. Tapos, nakikiusap naman po eh. Peace naman po. Sir, hindi ko kayo mapagbibigyan. Magiging unfair po tayo. Pasensya na po. Lagi na naman yung sinasabi niyo sa aming mga tao na nakikiusap po eh. Wala ho kayong konsiderasyon. Wala akong konsiderasyon. Oo, kung meron ho. Sige po. Payag naman ako magpatigid ng 2,000 eh. Pero alam naman yung Marikina, 7.5 po yan eh. Hindi ko po masasagot. Di po ako may Hindi hawak per doon. kilometer, private pa kasi ang towing. Hindi po private yan. Eh sabi nila po, yung nakatira nila, Hindi private po sila eh. Baka hindi po kami yung nag-tow sa inyo. Hindi po, MDA po eh. MMDA accredited po yan. Hindi po yan. Pero sila ho, napapakiusapan na kahit pa paano nga Doon na lang po kayo makiusap. Oo nga po, ang problema nga po, mabigat na po naman, mabigat po sa aming mga Sir, makinig ka po muna ha. Kasi pangalawang beses nyo na nagkamali. Pag sana hindi kayo pumarada dyan, wala tayong magiging kasalanan problema. ko lang po ngayon, yung sinundo ko yung apo ko. Sana maintindihan nyo mga kababayan, yung sinundo ko lang yung apo ko, yun lang ho. Hindi po sir, aminin, kayo na po nagsabi, aminado po kayo. Yung mga nakaparada po kanina rito, kaya nga ho, marunong kami makiusap sa inyo eh. Nasaan po sila? Ayun po ho. Hindi, yung pumarada. Umalis na ho kasi siguro nga nakanaon na sa grade 1 nung sinusundo nila sir eh. Hindi na Grade natin 2 po ako pipili. eh. Hindi natin mapipili. Ang tolda naman ng tindahan na ito ay umabot sa kalsada at delikado dahil pwede mauntog ang dumadaan. Saka yung tungtungan na yan, yung bakal. Sige lang po. Ate, wag mo nang ano, kaya mo na sila, matamaan ka. Bitawan nyo na, bitawan nyo. Hugutin na lang natin. Kuya, usog muna po kayo, baka matamaan kayo. Hugutin namin. Hugot. Sir, bawal na lang po namin, sir. Yung unang beses, pinagbigyan ko kayo. Pangalawang beses, nag-clearing ang Western sa Manila. Hindi kayo natanggal. Ngayon, tatanggalin ko na. 3 beses na putok. Kasi ako nagpunta dito. Hindi po. Ako po mismo nag-clear nung unang beses dito sa inyo. Wala ako. Kung sino man po yung nandyan. Hindi na po kami ulit, sir. Hindi na po. Eh, yung pangalawang beses na nag-clearing sila, wala rin kayo? Wala po ako kasi palagi po ako nasa bahay dahil may sakit po ako eh. May picture po eh. Sige na po. Hugutin lang namin. Hugutin namin. Pinagbigyan ko na po ang lamesa. Baka naman pwedeng give and take tayo ng konti. Kasi kung ayaw nyo, papatikitan ko namin kayo ng environmental. Mas magpe-penalty pa po kayo. Oh, hugot na. Na wala namang problema. Meron naman naglagay ng pagkalaki-laking semento na delikado dahil pwede itong mabangga ng mga motorista. Yan na naman. Kaya nyo ba pagtulungan to? Basagin natin, tapos isampan nyo na. Masuhin nyo. Basagin natin, kunin nyo yung maso. Walang maso, kamay nyo na lang. Huwag maarangan yung drainage ha. Yung drainage baka matakpan. Yakit nyo kung gusto nyo. Lakas nung isaw. Kayang yan. Kaya. At yan po ang magaling na pagsasaayos ni Sir Gabriel Go at MMDA sa mga nakaharang sa kalsada. Mabuti na lang po
at nandyan si Sir Gabriel Go dahil sa matalino niyang pagpapaliwanag ay naiintindihan ng ating kababayan na mali sila. Sana ay wag po kayong magsawa, Sir Gabriel Go, na ayusin ang ating bansang Pilipinas. Dahil sa mga taong katulad mo, Sir Gabriel Go, ay naniniwala akong may pag-asa pa ang ating bansa. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Jack and you're watching Biker Drone.